We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang dagkong mga balita karong Huwebes. Excuse me, I'd like to report an assault. 20 anyos nga lalaking langyaw nga giingong nagbuhat og malaw ang binuhatan sud sa eroplano gidakop. Pagpamusil sa 30 anyos nga mekaniko sa La Paz, Leyte na hulikam. Dakong sawa nga nakit-an sa Barangay Guadalupe, Cebu City na rescue. Ug BB craze nga patok sa kauluhan miabot na sa Mandawi City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Og live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Alan Domingo. Patay ang usa ka 26 anyos nga lalaki sa sitio Guardario sa Barangay Guadalupe, Dakbayan, Sugbo. Pasado alas 12 ganinang tungang gabi, human kinip po sila sa ulo. Dahil ang biktima nga si Ralph Ivan Taborada bulupyo sa sitio Kanaas sa nasong barangay. Nagkarawat og alarma ang kapulisan og pag-abot nila sa dapit, naabtan ang biktimang nagbuyod sa dapit nga wa nay kinabuhi. Sa pakisusi sa kapulisan sa mga tao sa dapit, wa matod pa sila makailas biktima. Igo lang matod pa silang nakadungog og boto sa armas. Gisubay pas kapulisan sa Guadalupe ang motibo sa krimen o kinsa usab ang nipatay sa biktima. Dili siya taga-diha. So murag gikuan ni sila, murag naa siya kamit up. Murag gitukoy. Kamit at yes, murag kanang gitukoy de. Knowing nga kanang lugar is kuan kanang ningaw maguna diha. Kanang dili siya along the way. Although as kanang makita mo ginato nga Andres sabi niya na is really quiet, peaceful, murag quiet gid siya diha nga lugar kay. Usa ka retired police ang nadisgrasya sa Cebu South Coastal Road. Habig na sa Barangay Dumlog, Talisay City nga gusto lang untang mulihay sa lungag sa daan. Anang report ni Femari Dumabok. Naghayang na sa daan kining 61 anyos nga lalaki nga nasutang usa ka retired police dihang gitabang sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority o Talisay City Emergency Team. Matod sa inisyal nga pakisusi sa City Toda ngang maong motorista ang gikan sa Northern Cebu ug padung sa bagatang bahin sa probinsya sa Subo. Sa dihang kalit lang natumba ang maong motorista pasado alas 6 ganihang buntag. Gingong nilihay kini sa mga lungag-lungag sa daan. Hinunanaan na kini sa luwas nga kahimtang. Samtang ni ay tambag sa traffic police sa mga motorista. Reminding lang sa atong mga motorista ma'am nga be cautious gud ta, kanang always ta nga alert nga while magdagan ta sa karsada kay ang atong kadalanan nagay mga usually mga potholes nya at uneven surface nga usa hinungdan nga makakos og aksidente. Samtang patay ang usa ka lalaking nagbisikleta human nadasmagan sa 26 anyos nga nagmotorsiklo sa National Highway sa Barangay Pakigni, lungsod sa Minglanilla. Giingon nga parehong nagsubay sa daan nga padung sa mihanan ang duha. Naguna ang nagbisikleta dihang kalit matod pa kini nag-change lane. Og nadasmagan sa nagmotorsiklo nga nisuway pag-overtake. Nadala pa unta sa tambalanan ang siklista apan namatay kini. Hinon nagkasabot ra ang duha ka habig, hinungdan nga wa nagipasaka pa ang kaso batok sa motorista. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Isyo kabahin sa bingkil sa pipila ka mga modern jeepney operators nga misubay sa Mandawi City gituki sa team board meeting. Usa kini sa gi-address sa board ganina ato sa ilang regular meeting. Sa may barangay Kasuntingan, may duha ka mga modern jeepney operators ang nagreklamo sa laing operator ngayong nagsubay sa ilang ruta. Ang ikatulong operator adunay special permit gikan sa LTFRB. Samtang ang original nga duha ka operators dunay isyong prangkisa. Matod sa labaw sa team, ilang tigumon pa
ang mga operators kabahin ini aron mahusay ang isyu. 20 anyos nga Japanese national na si human gireklamo sa katapad nga pasahero nga naghimo og malaw ay nga binuhatan sulod sa eroplano. Adunay live update ini si Kapusong Luan Merondina. May. Lan matod sa babaeng reklamante nga unta ang insidente makahatag og ideya og kaisog sa ubang mga babay nga nakasinati o nabutang sa susamang sitwasyon nga barugan ang ilang katungod. Excuse me, I'd like to report an assault. Nakuhaan gayud og video sa 29 anyos nga babaeng reklamante ang malaway nga buhat nga gihimo sa iyang katapad nga pasahero sa eroplano nga usa ka Japanese national. Nahitabo ang insidente alas 5:48 ganihang buntag sulod sa eroplano nga gikan sa Manila ug paingon sa Sugbo. Matod sa babaeng reklamante, kinsa usa ka product specialist sa usa ka medical devices company nga kay kadlaw ng ilang biyahe, pareho silang nangatog sa duha niya katapad nga mga pasahero. Una siyang nakamata ug may mata usab ang Japanese national. Apan nahibong na lang siya nga daw may gisigi kini og hikap-hikap sa iyang punjuhan. Nakikita ko na may naan siya down there. Parang hinihimas-himas. So sabi ko, baka naman hindi kasi baka may kinuha lang. Di ba minsan naman may mga ganun lang. Pero parang ilang beses na nahuhuli ko siya as in pinapasok niya yung hands niya and then as in tinignan ko na siya. Kasi as in nakikita ko na tapos tinry ko siyang videohan. Giangkon sa reklamante nga gikulbaan ug nagkurog siya sa iyang nasaksihan ilabi na kay tapad niya mismo ang suspect. Buti na lang yung instinct ko kanina, inano ko na talaga, sabi ko isusumbong ko na to kasi parang ilang minutes na niyang ginawa yun before ko totally na siya na videohan. Kasi sabi ko, pag wala akong proof, wala, follow ako. Maayo na lang, kay may naagi nga flight attendant kinsa mo'y gihangyo niya nga magpabalhin siya og laing lingkuranan o gisumbong niya ang hitabo. Gialerto usab dayon sa mga flight crew ang Mactan Airport Police Station kinsa nagatang ng daan paglanding sa eroplano o giaresto dayon ang langyaw. Nahitabo man gud ma'am, bali mahimo lang citizen's arrest ni ma'am kay siya man jay nakasaksi sa pangitabo. Ang among tropa ma'am lang nag-esconde lang kami during that upon arrival. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa Japanese national apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Ang babaeng reklamante sa iyang bahin, disidido gayud nga musangat og reklamo batok sa langyaw. I'll still push through with the charges kasi I think intentionally niya na ginawa yun kasi alam mo yun, di ba, when you're doing something and someone look at you, you should stop it na, di ba? Pero kasi siya, parang, ayun nga, mas nasatisfy siya na na-aware ako for what he is doing. Lan gikatakdang pasakaan og kasong kalapasan sa Article 201 sa Revised Penal Code in relation to Safe Spaces Act kung bawal bastos law ang naaswing langyaw. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina. Nahulikam ang pagpamusil sa usa ka lalaki sakay sa motorsiklo nga nakaparada at tubangan sa motor shop sa poblasyon La Paz, Leyte. Sa CCTV video makita ang usa ka lalaki nga nagsakay sa motor color blue nga naghunong at tubangan sa shop nga gitrabahoan sa biktima ug makita nga adto na pakinigi ka istoryang trabahante sa shop. Pipila ka minuto, kalit nga mihulbot sa armas dayon pusil sa 30 anyos nga biktima ang usa ka mekaniko ug nagpuyo sa dapit. Luwas ra ang biktima ug padayong gipangita sa kapulisan ang gunman. Hot pursuit operation taling gilusad sa Leyte Provincial Police Office samtang wa pa usab na siren kun usa ang motibo ug usa sa gisubay kun wa bay nasuko sa biktima. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa Talisay City, balik sa normal ang klase sa Haklupan
National High School human suspensoha sud sa duha ka adlaw tungod sa 5 ka mga tinun-an sa tuhaan giingon na sudlan sa daotang espiritu ni atong Lunes. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sadya og lingaw ang mga tinunan dinhi sa Haklupan National High School nga nagpadayon sa ilang mga nagkadiyang pasundayag ganihang buntag atol sa pagbisita sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Kabahin kini sa ilang culmination activities sa Arts and Communication Month. Unang adlaw karon sa pagbalik sa ilang klase human kini kansilahani adtong Lunes sa hapon. Human mag-hysterical ang 5 nila ka mga tinunan. Matod sa guidance counselor nga nasabutan nila sa tunghaan nga himuon nga gaan ang tanan alang sa mga tinunan ning simanaha hangtod na sa sunod simana. Gani no assignment policy ipatuman nila karon simanaha aron ma-relax una ang mga tinunan. Ug sa unang oras sa pagsud sa tunghaan gihimo ang psychosocial support. Mata grade level gihatagan og mga kalihukan ang mga tinunan sama na lang sa storytelling, pagsayaw, kanta ug daghan pa. We're having our program for our art day culminating. So doon nami mural painting. We have landscaping. We have TikTok. That's why kana nahitabo. We have singing contest and we will be having poster making. So lighten ang among activities. Sa atong nakita karon stable na mangyud ang atong mga bata and hopefully this will continue. So after that mag-start na sad back nga totally back to normal nga we will be giving them performance task na gyud. Wala ra ma'am kay kanang mas focus man mi sa among buhaton na ma'am kaysa sa kanang mga ingana kay nara may Ginoo ma'am dili mi mahadlo kana. Samtang gipasalig sa tunghaan nga di gyud usab mapasagdan ang pagtungha sa mga apektadong tinunan. Ang 5 ang kasamtangan pang gipa-modular. Usa sa mga pabaagi sa pagkat-on. Matod sa guidance counselor nga ilang gi-monitor ang kahimtang sa 5. We will be coordinating with the parents, ma'am. It's okay nga ang ginikanan mo kuha but we also have our advisors to keep sa updating o sa monitoring. Then after that, i-undergo sa ito na mo silang intervention plan and psychosocial support activities. Until mas stable ang ilang condition, the modular class will be there. Of course, ang monitoring and updating, and we are trying to working things out with the parents. Gipasalig di DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga sa miaging Lunes pa lang may gihimo ng kalihukan ng Talisay City DepEd Division aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan ug mga magtutudlo. Recently, ako lang dito make sure na nag-psychological first aid ang mga bata, debriefing para sa mental kuha nila. And then do some actions, if possible, spiritual, medical, o sa mga emosyonal aspect. Ang manag-aga uban sa ilang mga ginikanog tibuok pamilya pabiling atua sa Mary's Little Children Community aron mapaubos sa deliverance. Matod sa ginikanan sa mga bata nga motambong sila og seminar karong weekend isip usa sa mga proseso alang sa ilang healing session. Samtang gipahibaw ni Colleen Inahada, pangulo sa Talisay City Social Welfare Services, nga makiglambigit sila sa mga opisyal sa Barangay Haklupan ug Kampo 4 alang sa imong stress debriefing sa mga tinunan ug ang ilang pamilya. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mag-uumag kamatis sa bukid mihukom na lang nga palaton na lang sa punuan ang mga bunga tungod sa kaubos sa presyo ang palit sa ilang abot. Samtang sa nato ang presyo sa kamatis ug ubang produkto sa umahan diya sa Mercados Carbon. Pinaagi nining report. Mao kini ang kamatisan sa Barangay Sudlon 1, dakbayan Sugbo nga nangalaya na dahon tungod sa tumang kainit sa panahon. Gawas nini dakong problema sa mga nananom og kamatis. Ang kabarato na lang sa presyo kon ilang ibaligya. Si Konsehal Alfonsa Abunalo kinsa mag-uuma sa kamatis. Ang nakahukom nga iya na lang palaton ng kamatis sa punuan kay maguwang na lang kunus pangayo ang presyo kon ilang ibaligya ug dili na makabawi silang gasto. Amo ang dagko nag-deliver mi gahapon 12 niya ang medium 8 niya ang small 3. Kiningon akong bana nga di na lang pupuon ang kuan, ibili na lang sa punuan kay nahugra malag piso na lang amo ang katungkuan. Amo na lang pala taon. Sa Mercados Carbon ni ubos usab ang presyo sa kamatis nga nagsukad sa 25, 30 ngadto nas 40 pesos ang matag kilo. Matod sa mga negosyante nga gikan sa bukirang barangay sa syudad ug dito sa Cagayan de Oro City ang supply nilang kamatis. Kinumpra ra usab nila sa mga middlemen nga mupatubo sa presyo maong ila usab nga tubuan. Barato kay
oversupply man. Nay mga lata pagka ng mga dami sa pa na may mamalit diri ka lang panglarang ana pang kuan mahalin ra. Gawas kamatis, may barato usab ang ubang utanon. Sama sa carrots nga tag 35 ngadto 55 pesos ang kilo. Repolyo tag 30 pesos ang kilo. Kung adunay ni barato, anaw say ni mahal. Sama sa luya nga tag 120 ang kilo gikan sa tag 60 pesos kaniadto. Patatas 120 ang kilo. At sal 140 ang kilo, palya usa ka gatos ka pesos ang kilo. Mahal. Mahal siya sir kay wala siya kuan ba. Minus og kuan ang kuan. Supply. Samtang sa lamas ni barato usab ang sibuyas, tag 80 pesos ang kilo, ahos 120 pesos ang kilo. Gipadayag sa mga negosyante nga dili ka kumpiyansahan ng presyo sa agri-products kay basin maabot ang panahon, mukalit na usab kinig saka ang presyo nini. Samtang ang mga mag-uuma, igo na lang sa pagpangaliupo nga unta magkabawi sila sa dakong alkanse sa ilang panginabuhi nga mao'y gisaligan sa ilang pamilya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. DSWD7 giginagdang mopahigayon og payout ngadto sa mga trabahante sa Lapu-Lapu City nga nawadaan og trabaho ubos sa ilang assistance to individuals in crisis situation kon AX. Si Luan Mirundina sa report. Base sa data sa Peso Lapu-Lapu, moabot na sa 7,315 ka mga trabahante sa Dakbayan, sagad kanila mga trabahante sa MEPS ang nawada ng trabaho sukad Enero 2023. 6,857 kanila nakadawat na og financial assistance gikan sa DSWD ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AX program. Ug may 458 pa kanila ang wa pa makadawat. Apan sa data sa DSWD7, 140 ra ka mga trabahante nga taga Lapu-Lapu City nga nawada ng trabaho ang gikatakdang mahatagan nila og financial assistance sunod simana. It's important nga mag-reconcile lang ang data ni Peso o ni DSWD because anyone who is qualified nga wala pa nabayaran atong bayaran. And by the way, there were also instances nga nag-schedule na tag-payout nga dili makatungatanan because some of them have already gone to their provinces. Gipasabot ni DSWD7 Regional Director Shalane Lucero nga dili tanang nawada ng trabaho ang kalipikado nga makadawat og financial assistance. Kadtong anaa sa supervisory level ug kadtong dagko na og madawat nga separation pay, dili na lakip sa mahatagan. Katong mga low-paying employees nga gipang retrench, unya ang ilang mga separation pay naras mga 20 mil, mga gagmay kayong amount, at the same time less ang chance nga makakita din silang trabaho. Dugang sa DSWD7 Director nga aduna may pondo alang niini apan gikinahanglan lang nilang hanayon ang schedule sa pagpanghatag aron usab masubay kung si kinsa ang labing nanginahanglan niini. Kadtong mga nakauli na sa ilang probinsya apan kalipikadong beneficiary sa AX, makadawat gihapon sa financial assistance pinaagi sa Local Social Welfare Development Office sa ilang lugar. Wala man ta actually ni undang. It's just that ang atong payout magud sa AX kinahanglan naka-schedule. Unya kinahanglan ready ang company that when we schedule the payout, naayud ang mga workers para makumpleto nato dayon ang maong payment. Uban ni Marlon Melgazo, ug Rod Prado, Luan Mirundina. Balitang Bisdak. Usa ka dakong bitin o reticulated python ang nadakpan sa mga tao sa Andres Abiliana Extension sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Una nasigpatan ang bitin nga mula bang untas kalsada pa giingong hapit maligsis motor. Hinungdan nga mibalik kini. Dinhi murag nag-agresibo ang bitin nga misukol sa mga tao nga nagtabang og dakop kaniya. Hangtod nadakpan kini og gisulod sa sako. Suma sa video uploader nga si Romeo Medicilio nga naagian nila ang pagkagulyang sa mga tao nga mupuspos na untas mananap apan ila kining nabadlong og sila na ang midalan ini sa DNR Rescue Center. Una nang giawhag sa DNR ang katawhan nga dili patyon o pasiwadaan ang mga ihas nga mananap sa mas bitin inay itugyan kanila. Ang reticulated python dili venomous apan delikado kini kun makaliko sa lawa sa tao sanglit usaman kini ka constrictor. Ang kainit sa panahon mugna sa El Niño phenomenon, ang usas gitumbok hinungdan sa DNR nganong nanggawas karon ang bitin.
ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Nagkakomplito na sa ilang training ang kapin sa gatos ka mga pulis sa Mandawi City nga ipakatap isip mga eco-enforcers. Makapanakop na sila sa mga environmental violations sama sa pagpasagad og labay sa basura o pagpangluwa sa bisan asa. Ano ang report ni Nico Serino? 121 ka mga pulis nga na-deploy isip mga eco-enforcers. Mga sakop sila sa Mandawi City Police Office, sagad na assign isip beat patrol. Sila ang gitap o gibansay sa Mandawi City Environmental Resources Office kun Maxenro sa lain-lain nga mga environmental laws. Sa ilang pagtapos kaganiha, ma-deploy na sila isip mga eco-enforcers. Muabag sa senro sa implementasyon sa balaod ug manakop kung dunay masakpan nga mohimog kalapasan. And by completing this training and accepting the responsibility of being eco-enforcers, you have demonstrated your dedication to our beloved city. Kadaghanan hinuon kanila sa niaging tuig pa nakasilbi og na-deploy isip eco-enforcers og nakapanakop na. Gani sa miaging tuig, kapin sa 700 ang na-apprehend nga mga violators og na-isyuhan og citation. Lakip sa gipang isyuhan sa citation aron makamulta ang mga nangluwa bisan asa lang nagpasagad og labay sa basura ug sa uban pa nga mga violations. Matud sa senro, kung ilang mga eco-enforcers lang ang saligan, kulang kaayo kay moabot ra sa 20 sila mao gikinahanglan ang tabang sa mga pulis aron musunod ang katawhan. It's not the number of incidents or number of citations na atong ma-issue sa atong mga kauban sa kapulisan, dili ang atong tuyo-tumongan na ang presence mo sa police. Lahi man gud ang iyang impact sa community. They are our eco-enforcers for peace and order. Plus the environmental factor, lahi ang dating sa police when it comes to enforcement of the law. Sila may immediate nga in contact with kung kinsa man tong mga violators. Oo. Definitely kana sila naa sa dalan. Okay, sila man ang nakakita. So ang immediate na implementer na sila gyud. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gila mga dagkong natampo sa pipila ka mga Kapuso stars o personalities atol sa 18th edition sa Eastwood City Walk of Fame ceremony. Ang report ni Mark Rich Abelia. Isa sa mga gila sa iyang dakong kontribusyon sa natad sa entertainment industry atol sa 18th edition sa Eastwood City Walk of Fame ceremony si Miss Universe Philippines 2023 top 10 finalist og Sparkle star Michelle D, Pulang Araw star Sanya Lopez, abot kamay na pangarap star Richard Yap og Sparkle GMA Artist Center consultant Johnny Manahan o mas nailang si Mr. M. Gipasidunggan usab sila GMA Integrated News Showbiz reporter Lars Santiago og DZBB Anchor Joel Reyes Zubel. Bisan si GMA Chairman Attorney Felipe Algozon gihatagan usab og bituon sa Walk of Fame. I am very, very proud and privileged to have this Walk of Fame sidewalk tonight. Full support usab sila GMA President and CEO Gilberto Duavit Jr. ug Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Congratulations to everyone and sana maging inspiration kayo sa lahat ng tao sa industriya. Samtang mihalad og mga buwak og nagdaggot og kandila sa bituon na nitaliwan sa multi-awarded actress Jacqueline Jose. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abelia. Balitang Bisdak. Mga Kapusong Bisayang, mga awit, ani ay talagsaong kahigayonan aron madiskubre ang imong talento. Ipasigarbo na ang imong talentos pagkanta pinagi sa Sparkle auditions. Kay pahigan karong Sabado, Marso 9 na sa Diamond Suites and Residences din sa Cebu City. Nangita ang GMA Network og lalaki ug babaeng solo singers nga nag-edad og 7 anyos aron mamahimong kabahin sa singing competition shows sama sa The Class, TikTok Lux Tanghala ng Kampiyon ug The Voice Kids. Sa mga interesado palihog pagparehistro sa online, pinaagi sa makita ninyo nga link sa TV screen. Ang sikat nga baby hair clip nga nauso dito sa Baguio City ug sa Kaluhan naabot na sab sa Mandawi City. Nganong daghan man ang malingaw ug mosulob nini.
Anong report ni Nico Sereno. Naka-BB hair clip na ba ang tanan? Kay kinsa man sabkuno ang dili madani sa cute kaayo nga accessory nga trending karon. Kining naabtan namo sa mga opisina sa Mandaue City Hall kaganiha. Nasadya kini mga empleyado nga nagamit sa ilang bibe o itik nga hair clip nga kahinumduman na uso didto sa kauluhan. Usa kanila kining staff sa Sangguniang Panglungsod nga inay sa ulo sa kwelyo lang una gibutang. Tag 50 pesos ang baligya sa mga makalingaw nga hair clips. Ang namaligya niini miangkong mupalit ra unta gamay para sa iyang pamilya apan nalingaw naman hinuon niini. Niingon na ra pa kong nana. Nay kanina lang. So magbalik na sa kuani. Apan kay nahurot-hurot yun ang iyang stock sa bibe hair clips, magpapalit na lang sabkuno siya og bag-o. Nay na problema na ko kay actually nanani siya mga tag-iya pero ilang kita mali. Nanani buyer. Naglib ko unsa na lang ako ihatag sa mga nang-order. Ang bibe hair clip way dudang patok kini dili lang sa mga batan-on bisan sa mga hamtong na ang pangidaron. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nibalik ang hanging amihan apan hinay lang kinitandi sa mga miaging simana. Miabot lang kini karon sa extreme northern Luzon, samtang padayon usab ang mabatyagan ang easterlies o init nga hangin nga nahabiling bahin sa nasod. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga wanon ang Central ug Eastern Visayas apan ang ayang dublihon gihapon ang pag-aamping. Ubos gihapon ang kahigayunan nga wanon ang nahabiling bahin sa nasod. Gihapong mangandam aron mahitabo man masinati ang localized thunderstorms. Sabot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Mahinayon na ang plano sa Mandaue City nga mulon og kwarta aron gamiton pagtukod sa bag-ong City Hall building. Gahapon gihimo ang pinirmahay sa loan agreement tali sa Dakbayan ug Financial Institution nga mao'y mo pondos proyekto. Gipangunayan kini sa mayor ug mga opisyalis 3 billion pesos ang i-loan sa syudad alang nining maong dakong proyekto. I-develop aron himuong government center ang CICC compound diya sa may Tipulo Reclamation Area. Gawa sa City Hall ug maron sab ang dapit aron magsilbing Expo Center o PUV Terminal. Samtang makita ninyo kini maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyong mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV. I-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa rehiyon. Tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatipukang persa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.